Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong rune, alamin natin kung ano ang message or ano yung kapalaran mo. Ito nga pala yung alphabet ng sinaunang panahon. Ito yung Lagos in reverse. Ibig sabihin nito, ikaw yung nagkokontrol ng emosyon mo or merong person na nagkokontrol sa iyo sa mga decisions mo. Pero matatapos na ito. Yung pambablackmail sa iyo ng person or pagpapaasa. Itong Otila in reverse, pareho lang din dun sa naunang bato na merong person na hindi tapat sa iyo or pinapaasa ka lang. Huwag basta-basta maniwala, lalo na sa taong hindi mo naman lubos na kakilala, sa mga scammers. At saka yung magpahiram ng financial, merong person na hindi niya maibabalik agad yung hiniram niya sa iyo. Merong person na magtatalo dahil sa pangako or sinabi. At itong Ansus na bato ang nagsasabi, nakakausapin mo pa rin yung person, yung taong involved. Akala nung tao, nakokontrol ka pa rin niya, pero mababaliktad yung sitwasyon kasi alam mo na. Makakapag-ingat ka na sa mga taong akala ay ikaw yung napapaikot. Unti-unti mo ring lalayuan itong ganitong person. Alamin naman natin ang message ng spirit guide mo or ang angel number mo. One. The number is revealing the onset of harvesting time. Work hard towards your wealth because real success begins with you. 9. Move on to life's next chapter. Maybe ang ilan sa inyo, napaasa ka ng ibang tao pero hindi mo na to kailangan isipin pa. Dahil yung next chapter ng buhay mo ang mas exciting at saka baon mo na kung ano yung natutunan mo na kaalaman. Good man ang nangyari sa'yo or bad. Mas wiser na Sagittarius ang makikilala ng kaharap mo. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin ang feelings or sitwasyon ng person mo. Pero, pwede rin ipakita yung feelings mo or situation kasi connected kayo sa isa't isa. Itong card na ito ang nagsasabi na unang kita pa lang sa'yo ng person, yung tinamaan siya agad sa iyo. Napansin agad ng person na ito yung charm mo. Yun agad yung naramdaman niya sa una niyong pagkikita o kaya pag-uusap. Pero kung nagkaroon na kayo ng koneksyon or relasyon, hindi ito nagtuloy-tuloy. Kumbaga, nagkaroon kayo ng problema ng person na ito. Problema sa emosyon or dahil sa ginost ka ng person na ito. Itong person mo na ito, hindi siya naniniwala sa karma. Kasi alam niya hindi naman yung totoo. Pero nangyayari sa kanya. Ang alam niya, hindi maganda yung panahon niya ngayon. Pero ito talaga yung dahilan. Yung sanhi at bunga ng mga decisions niya. May mga panahon na naaalala ka ng person mo. Gusto niyang magkaroon kayo ng pag-uusap muli. At ang tingin niya, ito yung magandang paraan para magkaroon ulit siya ng chance na maka-connect sa iyo. Magkaroon kayo ng pag-uusap o kaya mas higit pa doon yung
maibalik yung dati nyong pagtingin sa isa't isa, lalo na kung nagkahiwalay kayo ng matagal na panahon or ilang araw lang. Meron pa siyang gustong matiyak sa sarili niya. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na nagkakaroon ng kapaguran sa situation. Ang ilan sa inyo, ikaw mismo yung dumidistansya or blinak mo na talaga itong person na ito dahil sa ayaw mo ng magulong sitwasyon. Mas gusto mo na kung ano yung napagdesisyonan niya, yun na yung panindigan niya. Mukhang nasasanay ka na rin na ganito yung setup ng connection nyo or relasyon. At saka, kaya nagkakaroon ng kapaguran or dumistansya ka na din dun sa person kasi nga may mga sitwasyon na paulit-ulit na lang na pinapatawad mo siya or inuunawa, pero this time gusto mo kung ano na yung final decision niya, kung ano na yung huling na pagdesisyonan niya. Gusto mo na manatili na lang na gano'n na may distansya or space sa inyong dalawa. Dahil sa mas pinipili mo na yung sarili mo dito base sa mga cards. Paalala nga pala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin yung card mo. Mamaya naman ay patungkol sa person mo at saka kung ano yung magiging outcome ng relasyon nyo. Six of Cups, Six of Wands, the Moon in reverse. Base sa cards mo, merong muling tagumpay na magpapapuno sa mga pangangailangan mo. Kaya lang takot kang magdesisyon or magsimula. Kailangan mo na tong gawin ngayon, ano man yung takot mo. Wala ka nang mababalikan pa sa nagdaan, kailangan mo magpatuloy. At i-rebalance kung ano man yung nangyayari sa buhay mo sa bawat araw. Para makalaya ka sa nangyayaring pressure sa buhay mo. Sa career o negosyo, may mga ilan sa inyo na ang nakakasama mo or katrabaho ay mas bata sa iyo. Or mas mature ka mag-isip. Kahit na may mga kakompetisyon ka sa trabaho mo o kaya sa negosyo, magiging successful ka pa rin. Makikilala or kikinang yung pangalan mo. May posibilidad na leader ka sa trabaho nyo or mag-isa ka na nagtataguyod ng negosyo mo. Kapag ka hindi mo kaya sa career o negosyo, huwag mong dayain yung sarili mo, maging totoo ka. Para kung may problema man, yung makakaya mong masolusyonan. Mag-ingat din sa mga gumagala, lalo na kung hindi mo kabisado yung lugar. Mag-ingat sa tao. Para sa ilang single, tadhana na ito guys na posibleng magkikita kayo ulit ng past person mo. Meron kayong lugar na parehong pupuntahan or dahil sa pareho kayo ng koneksyon. At paalala ng mga cards na kung paano kayo nagkahiwalay ng person, kung ano yung image niya, ganun pa din. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, yung relasyon nyo ng person mo ay maganda yung magiging outcome. Magiging happy yung relasyon nyo at saka patuloy yung relationship nyo. Pero susubukin ng panahon ang relasyon nyo. Meron kang mga katotohanan na malalaman na makakapagpasakit ng damdamin mo.
At ang advice ng cards, huwag mong dayain yung feelings mo. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Manindigan para sa sarili at saka sa katotohanan para makaani ka ng respeto. At tamang judgment ang manaig sa relasyon nyo or sitwasyon. Page of Cups, the Lovers, the Temperance. Ito yung cards ng person mo. Pero pwede ring magkapalit kayo ng cards kasi nga connected kayo sa isa't isa. Sa cards ng person mo, kung hindi siya immature mag-isip, mas bata siya sa iyo. Itong person mo may pagka-sensitive at kaya ang tingin niya rin sa kapwa niya or sa iyo, ganun din. Kaya nag-iingat siya sa mga binibitawan niya salita or kung meron man siyang gustong sabihin sa iyo, hindi niya na lang sinasabi. Pero paalala ng mga cards na kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap, kung ano man yung katotohanan, kailangan itong sabihin. Kasi ito yung isa sa paraan para mag-grow at saka magkaroon ng magandang development, yung communication nyo ng person mo or yung gustong buuin na relasyon. At saka soon, masasabi din ng person mo kung ano yung gusto niyang mangyari sa koneksyon nyo or relasyon. Pinaplano niya itong maigi at saka ito yung magbibigay ng kalayaan sa nararamdaman niya or naiisip. Sa financial, merong mga opportunities at saka mga unexpected na money na dumarating. Nagtutulong kayo ng person mo na para ma-budget nyo ng tama yung financial na meron kayo. At ang advice ng cards ay huwag isipin agad yung malakihang kita. Mag-focus na mapatagal yung career, negosyo, o yung makapag-ipon para maging stable yung pamumuhay. Para sa ilang single, may potential person na matagal nang may gusto sa iyo. Malapit lang sa iyo itong person na ito at soon, masasabi niya sa iyo yung feelings niya. Para sa ilan na nasa relationship, malaki yung pagbabagong nangyayari sa buhay ng person mo dahil sa tulong mo at pagmamahal. Gusto niya pang habang buhay na kayo. Ito naman yung outcome ng relationship niyo ng person mo. 7 of Cups in reverse, 8 of Wands, 9 of Wands. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na ready ka na kaharapin kung ano man yung problem or kung meron mang solusyon na nangyayari sa situation mo. Mas mabilis mo tong maaaksyonan. Pero meron itong pag-iingat at saka plano. At base sa mga cards na ito, matatapos mo kung ano man yung problema na kinakaharap. Kasi hindi ka nagpapatalo at saka marami kang option or solusyon sa mga dumarating na problema sa iyo. At ang isa pa sa nakakatulong ay yung hindi ka nagmamadali. Planchado na yung mga plano mo, kaya kumikilos ka at kahit yung mga taong hindi panig sa iyo ay hindi rin makatanggi. Napoprotektahan mo yung sarili mo at yung relasyon mo. Para sa ilan, sa kalusugan, hindi ka makakapag-diet kasi busy ka at saka pagod ka na, kaya kailangan mo ng energy. At para sa ilan, sa kalusugan, yung tapang mo at saka yung pagiging masigasig na makarecover, yun yung nagiging dahilan kaya makakarecover ka sa illness mo.
Importante yung pagpapahinga sa mental at pisikal. Para sa ilang single, kailangan mo nang suriin kung ano talaga yung feelings mo para sa mga person na nagkakagusto sa iyo. At ang suggestion ng card ay i-date mo yung person na nagkakagusto sa iyo para malaman mo kung kanino ka masaya. Ito yung final card na Five of Swords na may ilan sa inyo na iiwan mo na yung situation na alam mong nakakaubos ng energy mo or positive na kaisipan. Kasi ayaw mo na mag-suffer sa mga toxic or unhealthy na connection, maybe sa person mo or sa kapwa. Nagbigay ka ng second chance, yun ay dahil sa gusto mong malaman kung ito ba yung final decision mo para sa sitwasyon na nagbabalik or umuulit. Malaking panghihinayang ito para sa person na minsan mo nang pinagkatiwalaan or minahal. Marunong kang magpatawad at magbigay ng chances pero once na ayaw mo na, final na yun. Para sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon man kayo ng problema ng person mo, pipiliin mo pa rin yung maging happy yung relationship nyo. Poprotektahan mo yung relasyon nyo para sa mga sitwasyon na alam mong magiging hadlang. At may ilan sa relationship na meron kang nagawang mali sa nakaraan, kaya bumabawi ka sa person mo. Gemini, Libra, Sagittarius. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo o letra ng pangalan ng person mo. F, B, K, W, O, M, Y, I, P, R, Z, N, J, E, H, G, A.